ng Pilipinas. Kayang magiliw, ewas ng sinangalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit ng bangaw, ay hinatang tula, kawin sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iingin, ang bituin at araw niya kailan pang ay di magtitingin. Luma ng araw ng walhagin pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya na pagkay mga aking, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ito po, ang last natin is October. Hindi po tayo nagkaroon ng barangay assembly noong March. Inaanyayahan po namin kayo dito sa aming barangay na para malaman naman niyo po yung mga updates dito sa ating barangay. Kami lang po sa barangay nito ay magbibigay po ng updates sa mga nangyayari dito sa ating barangay. Mula po naman po si mahal na mayor natin, Scott Magoso. Siya po ay talagang may pit na inaano sa atin ng paglilinis po yung balkon, hindi po yung lahat. Ang primary po doon ay paglilinis po ng ating loob na bahay. Hindi lang po ang barangay kasi po, meron, para sabihin ko po sa inyo, meron tayo naging positive. Yan po ay bata. Hindi lang dalawa, mukhang apat. Isang bahay, tatlo. Isang bahay, tatlo. Meron pang iba. At kung dito naman sa labas, nakapansin natin, wala naman tayo masyado at hindi po kami nagkukulan, nagpaano po kami ng mga powder na mga ano, lahat po, kung may kailangan. Meron po kami dito sa barangay. Magtanong lang po, hindi po nakukuha sa mga fogging or everything. Okay, nakakatulong po. Pero ang pinaka-best po, loob ng bahay, paglilinis. Kung ang bali niyo po, may laman, huwag lang po yung pasabuhos niyo, tapos i-out niyo. Tapat po, linisin niyo. Kasi po, ang itlog ng lamok po, ano dyan lang po yan, pero wala po sa gitna, sa gilid, dahil ako sa bali niyo. Pag tinawag niyo po yun, nandun po yun, mag-hatch pa rin po yung mga anak. Ang isa pong lamok, nanganganak po yan ng mahigit 100 na lamok. Isa lang po yun, ha? So kaya nagkakaroon po tayo ng marami lamok. Pag nagpo-post ng dengue, yung ibang hospital nga napupuno. Quezon City, napakataas ng ano po ng mga dengue, ano nila, victims. So sana po, maglinis po kayo ng loob ng bahay. Kahit na po minsan isang linggo, katulad po sa aming barangay, ginagawa po namin tuwing linggo, alas 7 pa lang po, kami ay naglilinis na. Kasi yung mga tanong po natin, pumapasok ng alas 8, supposedly 8 po, kaya lang inaagahan na po namin. Sana po, makatulong din po kayo sa amin. Magtulong-tulong po tayo, mapanatili ang ating barangay na maging malinis. Huwag niyo po panatiliin na may mga tubig sa mga labas ninyo, sa loob ng ano. Kung may kailangan po kayo o katanungan sa barangay, maaari po kayo magsadya, open po ang barangay sa mga katanungan niyo po. Pero, huwag na po kayong gumastos. Mga baikon-baikon dyan, linis lang po yan. Yun lang po katapat. Saka kung napapansin niyo po, hindi naman po tayo nagbabaha, di po ba? Yung declogging po namin, parati yan. Pero kung talagang nakalista lang sa amin, 2 beses isang taon. Pero hindi lang po kami 2 beses isang taon na nag-declog. At kahit na po sa kada linggo, lahat po ng kagawa, tanod, pasensya na po kayo, ayaw nila ako isama kasi dadami daw yung trabaho nila. Kaya sila lang po ang lumalabas, hindi niyo po ako nakikita pag Sabado. At makakaawa po sila na wag na akong isama. Yun lang po ang dahilan kaya hindi niyo ako nakikita pag Sabado dito. At tinitingnan ko naman po, akala nila makakalusot, tinitingnan ko po sa CCTV natin, okay naman po sila. Na ano, kung ano po tulong ano ninyo, mga nakalawit dyan na nakalawit na mga kable, paki-report lang po. Pero yung tungkol po sa Peña Francia, pagpasensya nyo na po, hindi namin kaya yun. PLDT po yun, hindi naman kami nagkulang. Pero ipa-update po yung natupa po ng PLDT na poste dito. At kung sakasakali naman po, about dito sa, kung mapapansin nyo po, napakahigpit, lalo na ako. Pagdating po sa disiplina ng tao, bahala na po kayo kung ayaw nyo sa akin. Pero hanggang po nakaupo ako dito kasi gusto ko lang po talaga maging maayos tayo, kung maaari, maging parang subdivision tayo dito. Galit po ako sa dumi, sa basa dito, at sa gulo, at sa disiplina ng tao. Yung mga pumaparada dyan na mali, alam niyo po, kilala niyo, kaibigan niyo, pakisabihan naman po, one-side parking po tayo. Ayoko po ng ano, pero kung napapansin ko dito, napakabait po ninyo. Ang kadalasan po ang nandito, ibang po barangay ang pumaparada. Yung mga business establishment naman na nandito, sino mga nandito? Saan kang nila? Sa junk shop.
Kasi bago yung mukha mo niya. Okay, ano pangalan mo? Jose. Okay, ang jam shop, unahin ko na. Jam shop, ayoko may nakakalat dyan sa may labas. Kasi yan, ang inupahan nyo loob, ha? Hindi yan bangketa. Papasayisahan nyo na po, ako diretso, para matagal tayong magsasama-sama. Di po ba? Para malaman nyo yung gusto at ayaw ng barangay na parang kasundo-sundo tayo, na maging maganda. Di ba, para mayabang naman po tayo sa ibang lugar. Na we're proud of this barangay na all disciplines. Di po ba? So ang sana ang jam shop, tapos yung truck ninyo, hindi po pwede ng ganyan, may oras lang ako. Normally, ngayon, nag-ano ako. Kadalasan pag hanggang may pasok, ayoko yan. Early in the morning, ayoko dyan. Lalo na sa gabi, bakit? Hindi po nakikita ng camera namin ang lugar na doon. Para po sa mga ibang, gali, ukay-ukay. Ay Divisoria. Pinagsabihan na ako dyan, hanggat maaari huwag ka ng bababa muna sa, kasi ang gusto nga nila, i-clear yung pangketang yan. So, hindi ko pa alam, no? Pero huwag mo munang at saka masyadong mataas. Kasi pag mataas, nung problema kami, huwag mong tataasan, lalo na yung mga payong, everything. O nga, kasi yung pag mataas, kung makapansin nyo sa CCTV namin, mahirap Tapos kayo, kailangan nyo nang nakawan kayo. Inatatakpan ninyo para namin kayo matutulungan. Kamukha doon si Baby Lynn na nakawan. Nakita niya. Hindi nyo nakita. Bakit? Naharang payong niya. So, it is not a fault of the barangay. The first thing is, fault ninyo, nag-iwan kayo ng gamit. The second thing, paano natin makahabol, may naka-obstruct sa inyo. And then also po, warning. Masyado pong nalulungkot ang barangay na tumataas po ang krimen natin. Lalo-lalo na yung mga salisik. Mag-ingat po kayo sa bahay ninyo hanggat maaari pag lumabas kayo, ilak nyo. Kasi hindi nyo po, ayaw nakikita nung magnanakaw. Sila hindi nyo po nakikita, kala nyo passers lang. Pero po nangyari, pinakaligtas dito po. Driver, kotse, aalis na, may naiwan, nakalimutan. Kasi may kukunin lang sa bahay, di ba? Ito kotse, ito bahay niya. Kumana niya, sinarado lang kotse, pumasok. Kinuha po yung bag niya, naman, pati driver's license niya. So yan po yung hiling mababantayan ng barangay. Napakaaga po niya, mga alas 11 lang po ng tanghali. Alas 11 lang po ng tanghali yan. Yun po ang mga ano pa ba ang mga crimes dito? Yung mga akyat bahay. Sa bagay, hindi dito. Kaso, dito, nakikita, kung napapansin niyo, yung mga ibang madalas dumaan dito, kahit gabi, naming pulis dito. Yung nangyari dito sa Metaal. Teka dito ata, nandito ang mga magnanakaw, mga kabataan pa. Dito nang galing, banda rito. Pero hindi sa barangay natin, siyempre. Hindi naman sa barangay natin. Napakatino ng barangay natin. Kaso nga, nga tayo Hindi po ba? Kaya yung pag-iingat lang po ang kailangan natin. Ang isa pa po, na inano natin, napakamahal po ng gulay, di ba? Opo. Kung meron naman po kayong lugar, sa bahay ninyo, sa paso, kita nyo po ito, meron po akong tanim. Ako po nagtanim yan. Yan po okra. Maaari nyo pong gawin yan sa kahit na po isang paso. Meron pa po tayo dito. Yung mga iba pa pong gulay. Sana po, kung po pwede po, magtanim, huwag naman po nyo ikalat sa kalsada po. Kung po pwede lang po sa mga tagitagiliran ninyo, na lang po ninyo. Tungkol naman po sa, alam niyo naman po na napakaano ngayon yung lindol, mga sakuna. Hindi po ba? Just recently, Cebu, Davao, at meron pang provincial Baguio, Isabela, La Union. Sana po, mag-ingat po tayo at maging handa. Magkaroon po kayo ng mga kit. Marami naman pong nababasa dyan po ng mga emergency kit na kahit po ako, kami, di po namin alam. Magdasal at mag-ingat po tayo. Pero ang barangay naman po, hanggat maaari po, nagkakaroon po tayo ng earthquake drill. Kaya po sana kung nagkakaroon po kayo, kami nung ganon, naasahan ko po yung inyong partisipasyon sa aming barangay. Yun po ang napaka-importante natin. Kasi parang tayo sa mga fault lines, tama ba? Medyo tama po tayo ng konti dito. Kasi Makati, po yan, malapit sa atin. So, pwede po tayong tamaan talaga. Yung mga basura nyo nga pala, nagsasegregate po ba kayo? Hindi. Salamat sa pag-aamin. Hanggat maaari po i-separate natin. Pwede naman nyo po ilagay, pero nakaseparate po. So, bahala na po sila. At least tayo, ginagampanan po natin yung segregation. Matagal na po yan, tralala na Kakaupo ko lang po ata, yan na yan Matatapos na po kung wala na ako sa harapan ninyo, yan pa rin po yan Sana po, magkaroon po tayo, lalo na mga may business establishment. Saan po kayo nagtatapon? Junk shop. Okay po. Well handled po. Well, hindi po nakakalat, nakatali. Dapat po kung mga bulk, itali niyo po ha. At alam niyo po, may ko pinagbabawal dito. Huwag kayo maglalabas ng basura na wala pa tapon-tapon nyo, basura nyo. Di po ba? Ganda po ng reason ng basura natin. Sana po, huwag nyo ilalabas, huwag kayong papare sa ibang barangay. Alam nyo nangyayari, pag nagtapon kayo ng isa, tatapon ko po sa inyo 2.
Susunod po niyan, huhulihin ko na kayo. Wala na po akong tatlo. Hanggang isa lang po ako. Okay po. Sa bagay, wala po ako nakikita sa inyo kasi pag meron po ako nakita sa inyo, message ko po kayo at pinapadala ko sa inyo yung video ninyo. Meron po ako nangyari dyan natatawa. Pinipiro ko naman po. Okay naman, magkakabayos naman po tayo dito. Pero sana po, hindi na maulit yung mga ganong pangyayari. Kung wala po kayo, mangingi po kayo ng tulong sa barangay, saan ko ba pwedeng itapon? Wala po yung inodoro, hindi ko po alam kung saan tatapon yun, ano. Kasi po, inodoro, kama, kung ano-ano po. Maswerte tayo, wala po tayong ilog. Yun po. Meron po kasi kailan lang po, nag-meeting po pala ako sa Paco Catholic. Just to inform nyo. Humingi po ang Paco Catholic School. Kasi po ang kapaligiran natin, ilog. Ilog, di ba? So kahit wala po tayong ilog, tama rin po tayo sa ilog. Kung just in case. Gusto po nila maging malinis ang ilog, magkakaroon po tayo ng paglilinis niyan. Pero may sinasabi po silang na ilalagay na balls na mabibili. Ang pinanukala ko po, sabi ko mababait naman yung mga ko, baka maawitan ko na kung anong bibili na raw materials, tayo na gagawa. Clay daw yun kung ano. Para pong bola yon, tapos itatapon natin doon sa ilog. Baka po sooner or later soon, kung matutupad po yon, pwede na po tayo mangisda doon sa ilog. Maging maputi na po yon. Yun po ang sa Martis po, magkakaroon sila ng dyan na para matingnan at saka mga illegal settlers sa mga malalapit po na mapalinis po yan. Kasi po, ang sinabi ko talaga, bago kayo maglinis ng ilog, linisin niyo yung kapaligiran. Kasi kung nakatira naman doon, natuto naman ng drainage, kahit anong linis natin sa ilog, wala po rin, di ba? Yun po. Sana po makapag-participate sooner kung lalapit po ako sa mga pintuan ninyo at makipagtulungan po tayo sa ibang barangay na malinis. Gagawa po tayo ng parang bola, kahit na po tayo mismo ang maghagis sa ilog. Parang chemical na po yun na para pumuti ang ilog. Di ba? Magagaling, ano? Pero parang po pwedeng hindi ka bibili ng ano kasi mahal eh. Kaya ikaw gagawa. Free? Kasi dito parang bibili ka. Hindi ko alam kung ano kasi para daw makatulong. Hindi ko lang alam po sa private. Ayun. Teka, MVP po doon, ng mga Manila Barangay Bureau. Magandang hapon po. Regarding po doon sa balls na inahagis, yung DNR po, meron pong binibigay doon sa mga barangay na nakadikit doon sa ilog. Since tayo, hindi po tayo nakadikit, so hindi po natin, wala po siguro ibibigay sa atin ng free dahil hindi tayo nakadikit. Wala tayong ilog. Wala tayong ilog. So parang tulong na lang natin doon sa mga barangay na nakadikit doon sa ilog. Kasi nang sabi sa akin, pwede tayo, kasi nakakita namin, may clay, tapos may certain tapos sabi ko, ano sa akin, kasi kung bibili tayo, 90 daw o whatever, nakikita ko, narinig ko lang yung presyo, mahal. Kung tayong gagawa, sabi ko, kahit na kaming barangay, habang walang ginagawa, di ganyan kami. Di po ba? Eh, kilala ko naman kayo eh. At kadalasan naman, minsan lang ako lalapit sa inyo kung nagkataon. Sana po, makapagkaisa tayo dun sa kabilang barangay, para po yung kapaligiran natin, ay magiging malinis. Isa pong cost ninyo ng lamok. Bakit po? Magkakaroon ng lamok doon. Pag meron po nagtapon ng baso ron, nakaganon, may tubig, pwede pong pagpugaron ng lamok po yun. Yan po, magkakosting po yun. Kasi tuwing umuulan po, yan po yung hatching. Pag-iitlog ng lamok. Masyado po ako nanggigigil sa lamok ngayon sa naririnig ko po kasi ang dami, ang hirap po na magkaroon ng sakit. Natitigating na po ako dahil nakakailan na po dito at nakakalungkot po, bata pa. Eh, ilang beses ko naman pinaikot itong mga kagawad ko. Nauupo po ako. Kung napapansin niyo po, may puti. Meron po akong nilalagay na yung powder. Pwede po kayo mangingay kasi may binigay po yung ating City Hall ng mga ganyan po. Maganda po yan, safe naman sa tao, kahit nasa animals. Hindi po pwedeng basta patadalihin niyo po tiyo. Yung harapan niyo, sabihin niyo, di sa akin nagkaling yan. Tapat niyo, linis niyo po. Please. Pakilinis lang po sa lugar niyo, nilang. Napakadumi, daming sebo, please. Huwag niyong antayin na tapalan po ng semento yung inyong drainage. Ganun po ako, pag illegal, ang niya, tinatapalan ko po ng semento, pasensya niyo na po. Wala po akong magagawa kasi kayo po nagtatapon, ang nagiging nangyayari po, lahat po ng tao dito na nakatira, damay-damay po. Pag magkasakit po, lahat tayo. Umuulan po, hindi natin po naranasan ng bahang matagal. Hindi ko po ang baha dito, dahil talagang normal, mababa po tayo. Pero, magwawalisan po ako ng konti sa mga tao na bumababa po yan. So, ibig sabihin po, dahil lang po sa paglinis, naayos ko po ang problema pagdating sa pagbabara. Malaking bagay po ang paglilinis. Naasahan ko po lahat kayo, sumunod po. Sino po dito may establishment pa? Oh, ikaw, tapos na. Kusina. May sarili kayong sa mga sebo ninyo? Meron. Hindi sapat ang restrap ha. Kung maka dito, binigyan ko itong Pepe kasi hindi naman kami alitin na para every now and then, parang tawag dito, bloke ng semento. Yung hollow blocks, ang nakuha namin parate. Sana, walang maging malinis, tapat ninyo. Please. Huwag nyo sasabihin na hindi akin yan. At ang vendors, huwag nyo hayaan meron sa tapat ninyo. Huwag kayong matatakot. Magsabi kayo sa pulis, kung hindi makakaya ng pulis, sabihin nyo sa barangay. Kasi mas malapit ang pulis sa inyo, di ba? Kaya sa pulis ko kayo pinapano. Kaya sa pumunta pa kayo dito, ilang distance, ilang hakbang.
Siguro doon, wala pong 10 hakbang, nasa police station na kayo. Okay? Sino bang establishments? Sino ba may establishment dito? Wala na. O, Dali. Ano problema mo, Dali? Ang problema dito, sinasabi sa akin, parking. Mukha ka na sulat sa akin. Baka sabihin, ako lang nag-iinit. Nakikita ko, kita mo. Sa Derek, nakikita mo. Parking, bawal yan. Di ba? Put it in writing. Gagawin ko ng paraan yan. Kasi ang ano natin, yung mapapansin nyo, tumatami ang MTPB natin, ano? Sino nakakapansin? MTPB natin. Dahil ang, napapansin mo, okay. Kasi si Mayor Isko Tumagoso talaga napakahigpit pagdating sa disiplina ng tao. Kaya lang, kung minsan hindi na tayo napapansin dito, pag may nakapansin, papatawag kami. So kami pa lang talaga humihingi na ng tulong. Na para. So napakabait naman ng ating MTPB, tinutulungan tayo dun sa problema natin ng dati ng mga dumadaan ng jeep. Pero hanggang ngayon, pag nawawala si MTPB, dumadaan na naman yung mga one-way, mga ano. Pero sana kayo, huwag kayong gumaya doon. Ngayon, simula no, October 7, may mga vehicle, camping. May clamping na dito, paalala. Sa mga may mga sasakyan dito. Iparada nyo sa tamang dahil pagpasensya nyo na po, hindi po ako uma-arbor. Nakakahiya po eh. Hindi po ba? Kasi po dito, kung mapapansin nyo, may mga signage na po tayo na para hindi natin nasabihin na hindi ko alam. Hindi po ba? Panis na po yun. Meron po tayong mga signage dito no, na walang parking. Yung iba po natanggal na. Pero tayo, pinapalag po sa inyo, one side parking. Dito po. Kadalasan dito nga, hindi pwede kasi kadalasan po, pag walang bangketa, bawal po mag-park. Yun po. At lalo-lalo na po sa tapat ng parking area ng isang bahay. Huwag na po tayong makipag-away sa ating kapitbahay. Sana po, hindi porket po tapat ninyo, hindi po yun. Dahil hindi nyo po binayaran yun. Ang binayaran nyo po yung establishment lang po, kalsada po sa gobyerno yan. Kahit na po barangay, hindi. Wala pong siga-siga dito kay barangay. Kasi kahit po kami pwedeng masita. Sana po, ang mga area po natin, ang mga walkways natin, sidewalks, patitiliin yung open. Sa inyo, Mila, yung fire hydrant yung kuhaan ng tubig, dapat parating nakalitaw yan, wala mag-obstruct. Sa inyo, sa Union, wala naman, di ba? May problema. Peña Francia, may problema. Magsabi na ngayon para, ito po ay pagpupulong na para, yes. Kasi ang problema namin dyan, ma'am, di ba, maglinis kami sa gabi. Pagka umaga, ang dami ng kalat yung mga riders. Nagkakalat sila dyan sa tapat namin eh. Kahit anong gawin mong linis dyan, wala mga problema pa ang McDo. Wala nila silang lagayan ng tapunan ng basura ng mga riders nila, mga customer nila. Dapat may basurahan sila. Saan yung taga-McDo dito? Wala. Nasaan? Kasi pinapunta ko dito ang bawat establishment. Kasi kayo, required sa akin talaga na huwag nyo akong baliwalain. Ang mga ko dito, mga constituents ko naninirahan dito, mga yan, open yan sa akin, talagang sumasadya dito eh. Kaso kayo, hindi ko nga alam, ilitaw na lang yung ninyo. Dahil hindi naman dumadaan ang business permit sa amin. Malalaman na lang namin na nandiyan dyan. So minsan, nagtatanong ako kung ano. Wala pa? So mga ariting yan. Para sa malinisan din, check. Yes, tama yun. Hindi, kaya nga ako nakikinig sa inyo, kaya tayo may pagpupulong ng ganito. Para malaman ko yung sinasaloob ninyo. Hindi yung panay sinasaloob namin. Di ba? Paano namin malalaman ng isang problema pag wala naman kayong sinasabi? Sabi namin, at tahimik dito, wala naman nangyari, meron pa lang. Kasi kayo naman ang pwede nag-report sa amin. Kung ano yung mga alam ninyo, pwede kung natatakot kayo, bumulong lang kayo sa amin. Hindi naman kailangan, hindi naman namin kayo sasabihin, si ano ang nagsabi. Di po ba? Sana magkatulungan po tayo talagang yan, lalo na sa krimen. Alam naman nyo yung telepono ko, telepono ng sekretary ko. Text lang, hindi naman kayo kailangan pumunta rito na para pa makita kayo, yun ang nagsumbong. Di po ba? Lalo na kung meron kayong kahinahinala na tao na dumating o pabalik-balik. At mag-ingat po pala kayo sa mga taong nakamask. Lalo na sa inyo sa may pass. Kung meron kayong makitang kahinahinala, pagmasdan nyo na. Alam nyo ba ang telepono sa barangay? Hindi. Pakialam. Hindi ko na inantay sagot mo dahil hindi kayo nakipag-coordinate sa akin. Right? Yon. So yung mga may motor, sino? Wala. Yung mga kayo. Saan kayo mga nakaparada? Okay ba ito? Ala ko sa ano to. Wala ba yung tika doon? Hindi ka mami doon? Hindi kayo nagpapunta? Sino? Please, kagawad. Tanod. Put it in writing. Please. Papirmahin ninyo. May-inform naman sila dyan na may clamping na nasa mga motor na kayo. No, it's not the information. It's the, tawag dito. The memo involved. They know it. Let them sign. And I will do the last. Diba? Ang pinaka-main, we inform them before tayo kikilos. Huwag intayin na kumilos si barangay. Dahil ang gusto ko,
establishment dito, kailangan niyo yan. Protection ninyo yan. Sana lang, kung ano man, huwag nyo ngayaan. Magsita kayo, pakukunan ninyo, sino-sinita ninyo. Hindi sumunod, tumahimik kayo. Bigyan nyo sa amin ng picture. Tanong tape. Okay? Pero yung sulat. Sino pa ba dito sa establishments? Mga ano na ba to? Lahat, taan namin. Everything. Yung mga motorcycle ha, sana po, yung mga nagmumotor, yung kamag-anak. Pagsabihan nyo po, magsuot ng helmet. Huwag po magsusuot ng hindi tunay na helmet. Mas malaki po penalty. Mas mabuting wala ka ng helmet. Pati po yung mga kotse natin ha, masyado mayaman dito, ang dami ng kotse, wala namang pong pampalata. Yung Saturday night, di ba? Yung mga scavengers dyan, yan natutulog sa gilid, hindi na ukay. Ito, di ba? Para na nasa lumulumi doon. Ay, hindi na nagsasalita. Ako na mismo ang nagsalita para sa kanila. Alam mo yan? Every Saturday night, kahit sitahin natin every Saturday night lang. Hindi naman sila natutulog yan, Saturday night lang sila natutulog yan eh. Masasagot ko yan. Alam mo yan, mahirap ang sisihin. Kasi, ang simbahan yan. Ang simbahan kasi ang nagpapakain. So, ang nangyayari, alam nila may kainan dyan, dyan na natutulog. Inano na namin yan, inopen up na namin yan. Even, hindi lang tayo. Even sa ibang simbahan. Hindi okay lang po naman kasi, kahit matuloy na awatin tayo, tao din tayo. Ang problema, namumiyot sila, eto din ang pag dumutumi mismo sa Doon nga lang. Kaya na nakarating yung linggo ng umaga, ayan, hindi kami. Sana po nalaman kasi napag-meeting ako sa kasi normally, hindi pa na nating barangay ang Pao Catholic School. Pero perme, pinapadalo tayo dahil tayo yung impact. 679 man yung nando doon, pero parang sa atin yung Pao Catholic. Sa atin ang daanan, sa atin ang problema. Sa amin ang harap eh. Pati nga doon nagka-anuhan eh. Sa amin pa rin eh. Sa atin pa rin eh. Sa traffic. Di ba ang ginawa ko yung mga magulang? Pinaklam ko. Pasaway eh. Pinaklam ko. Kasi sa pedestrian pa umano. Makakarating yan. Titingnan ko lang po kung anong magagawa ko dyan. Makipagpulong ulit ako sa Pao Catholic School. Pagdating sa mga ganyan eh. Kung okay lang sana matulog pero parang pagdudumi, ba na yun? Kasok-kasukan na yun. Sa isang buwan mismo, 2 beses. Napasarap na kahit siguro. Sa gabi po, madaling araw, kasi... Kasi? Oo, kasi hindi ko kaya sila. Ayan na po. Ano? Patali hindi mga nagiinom doon, sabi niya. Sino yan? Mga tiga highway, dyan nagiinom, kaniging ko. Yung mga nakakaliton. Opo, tiga Ruel. So, Kagawad, Tanod, Tech Church. Alam niyo na. So, may utos na ako. Malalaman natin kung gumagawa ang kagawad natin. Ha? Oh. Kagawad, paano ba yan? Tanod, paano ba yan? Han? Ayan, ilang kagawad? Kompleto kagawad ko ngayon. 7. Han? Sinasisiin nyo. Okay, so, hindi, kami kasi parang body-body lang kami magsalitaan dito ng mga kagawad ko. Pero pag nagsalita ako, totoo yun, pinagawa lang namin sa biro. Pero alam nila yun, pag nagsalita ako, tatrabaho yan. Ano ba? Balikan nyo ako pag hindi pa na ano ha? Kasi baka pinagtatakpan itong mga lokong to eh. Ha? Hindi makakalusot ang kagawad ko kasi mga sumungeras kayo, di ba? Simple lang ninyo. Huwag yung balag sa kagawad ko na nagsumbong kayo. Alam nyo telepono ko, di ba? Yung mga direct, yung mga iba sa akin dito. Di ba? Kaya minsan, ginaganon ko sila eh. Kaya huwag kayong matakot, hindi malalaman niya kung sino. Then parang usapan ng mga kaibigan, kung ano pong mga, ano po natin, kung may problema po kayo sa amin, may suplato, pero hindi kayo pinansin dito. Ano po ba yung pumapansin dito sa inyo? Pag pumunta kayo ng barangay? Wala naman. Wala pong suplato dito? Wala po ka mga minamahal kong ano? Wala po? Okay po, ako po labis na nagpapasalamat po sa inyo sa inyong pagdadalo dito sa ating pagpupulong sa barangay. Natutuwa po ako at kayo nagpa-participate sa akin at matagal-tagal na rin po tayo nilita. Ang last po ay March, pero po yung party natin ng December. Sa mga senior po, kasi po senior, may problema po ba? Okay. Yung mga mesa ko, huwag kayong magkatubili, pumunta po sa health center. Kung wala po kayo na pumunta kayo dito, magpahatid kayo. Ang motor po namin para sa inyo yan. Okay po, lalo na po yung matatanda, hindi po para sa barangay yan. Yan po para tulong sa inyo. Kung ano pong pangangailangan ninyo. Okay po? Okay po mahiya. Pag may nagsuplada po dito, pero sa akin, ano yun? Ang suplado. Ano na lang po ninyo, no? Muli, maraming salamat po sa inyong pagdadalo dito. Ano pa po? Sa mga ng aking mga kagawad. Sa mga kagawad po. Kagawad Cristo Sánchez. Kagawad Ronald de Guzman. Kagawad Ramiro Ponce. Kagawad Raul Chu. Kagawad Rander Recanyang. Kagawad Ellen Salonga. Si Tonek. Si Anthony Braza.
At yung ating pong salamat po sa pagdadalaw ng ating Manila Barangay Bureau, si Sir Derek. Hindi ko po alam mapinis. At Magsino. Siya po yun ang parating araw-araw nagtsatsaga na naghahatid ng memo sa amin, balita. Na kung ano pa dapat po ang ating secretary. Yay! At yung ating XO po, si Yun o. Han Campos. Yeah. Si Treasurer Parson Claudio. Labas na. Ayun oh. Pasensya na po, may payroll. Sinabay ko po ang payroll. Yung mga senior po, wala naman po problema. Muli, maraming po salamat at wag po kayong alis. Meron po tayong konting salo-salo. Yun oh. Yeah. Daming hapon po. Tunek! Tayo po natin.